Kahit ano pang genes ang meron ka, is kaya mo pang pumayat at tumaba. So sa video na to, pag-usapan natin on how we can debunk this common fitness myth that depende sa genes mo kung papayat ka ba o tataba. So I'm Joms and I help men conquer the fear of rejection, and welcome sa aking YouTube video in which pag-usapan natin on ano yung number one fitness myth na laging sinasabi when it comes to genetics. So usually sinasabi nila na kapag mahirap pumayat is nasa genetics, or kapag mahirap magpataba is dahil yun sa genes mo. However, it's just a myth. So may factor naman talaga yung genes. However, kaya mo pa rin pumaba or kaya mo pa rin pumayat kahit ano pang genetics yung meron ka. Kahit yung pamilya mo is tabain, kahit yung pamilya mo is payatin, you can always there's always a way that you can build muscle and also lose fat. So, paano ba natin gagawin yon? So, pag kasi palagi kang naniniwala na genetics is the sole problem kung bakit ka hindi pumapayat or bakit ka hindi tumataba, is you might be wasting your time on ineffective strategies, or nakakaramdam ka na ng unfulfillment or sobrang nababagalan ka na sa progress mo. Plus, bumabalik ka lang rin sa dati mong unhealthy habits or nawawalan ka kasi ng pag-asa, so babalik ka na lang dati sa day zero mo. So, in that the case, parang ginagawa mo kasing excuse yung genetics. However, you can always there's a way on how you can counter your genetics. And that way is called calorie counting. Now, the truth about this is, yung katawan natin, it's all about energy in and energy out. Ibig sabihin, yung energy na gamit natin sa katawan natin is called calories. And yung calories na yun, ginagamit natin as energy. Kumbaga, yun yung fuel natin, yun yung gas natin, yun yung gasolina natin. So, it's called calories. Now, calories in, calories out, ibig sabihin nun, lahat ng calories na kinakain mo is ginu-burn ng katawan mo para gawing energy. Now, what if ang kinain mo is sobra kaysa sa kailangang energy lang ng katawan mo? For example, ang kailangan lang ng katawan mo is 1,200 calories para mabuhay ka, para makagalaw ka, para magawa mo yung day-to-day activities mo. Pero kumain ka ng sobra doon sa calories kailangan lang ng katawan mo, yung tinatawag nating maintenance calories. Maintenance calories, ibig sabihin, yun yung nagme-maintain lang ng weight mo. Paano kung sumobra ka dun sa maintenance calories mo? Ang mangyayari sa katawan mo is isi-store niya yung extra calories as fat. So, mangyayari, tataba ka, tataas yung timbang mo. Kasi wala naman na siyang paggagamitan eh. Hindi niya ilalabas yan. Hindi mo i-jibs yan. Ang gagawin ng katawan mo is isi-store niya as fat, as extra resource. That's why tumataba tayo. Now, paano naman kung mas maliit kaysa dun sa maintenance calories mo? For example, ang maintenance calories mo in order for you to live the life that you have right now, to do the activities, is 1,200. 1,000 lang kinain mo. So, ang mangyayari sa katawan mo, uy, naku, 1,000 lang kinain niya, kulang pa siya ng 200. Saan natin kukunin to? Kukunin ngayon niya ng katawan mo, sa resource niya, sa extra resource niya. So, ang gagawin niya, mag-burn siya ng fat, mag-burn siya ng resource para may magamit kang energy. Kaya tayo papayat. Okay? So, make sure ang goal mo is to find your maintenance calories. Mapafind mo yung maintenance calories mo sa tdeecalculator.com. Doon mo mahanap yung maintenance calories mo. Now, ang mangyayari niyan, it's either gusto mo bang tumaba or gusto mong pumayat. Pag gusto mong tumaba, pag gusto mong magpalaki ng katawan, is you want to do calorie surplus. Ibig sabihin, kakain ka na mas marami kaysa sa maintenance calories mo. Plus, sabayan mo na rin ng workout, syempre, para hindi lang taba yung magigain mo, but also muscle. Okay? Next is, kung gusto mo naman pumayat, kailangan calorie deficit. Ibig sabihin, kakain ka na mas mababa kaysa sa maintenance calories mo. In that way, kahit ano pa genetics yung meron ka, if naglaro tayo sa energy in, energy out, in which yung calorie counting, then mas mataas yung chance that you can lose weight. And I'm sure, 100% sure, mag-lose ka ng weight. As long as consistent ka sa pag-hit ng calories mo, consistent ka sa workouts mo, and you're adjusting based on your progress. So, yun lang.